The church, God's commanded channel for preaching the gospel. In Matthew 24:14, the Bible says, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." So mga kapatid, ang pangako, ang prophecy ng ating Panginoon, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. At ang ibig sabihin niyan, hindi naman bawat creature lamang, kundi marinig lang yan ng isang bansa. No? Maaring siyempre sa isang bansa, iba-ibang estado, may mga sakit, merong mga nasa jail, merong mga nasa remote place. So, ibig sabihin nung lahat ng bansa ay na-preach na yan sa Russia, sa Saudi Arabia, sa iba-ibang, sa Qatar, no? Na-preach siya, that is already in compliance with all nations. Pero God can talk to each and every soul. Pwedeng gawin ng Panginoon yun to fulfill this promise. And once it happens, the end shall come. Ang ibig sabihin ng end dyan, hindi yung end of the world na masisira na yung mundo, kundi end of the age. Ibig sabihin, itong panahon na to, itong present world na to, ay matatapos na. At pupunta na tayo doon sa susunod na panahon na kung saan after a 7-year tribulation period ay another kind of world. No? Another kind of world which also has an end after 1,000 years. So, kailangan maintindihan natin. But sa ngayon, this gospel of the kingdom shall be preached. Paano mapipreach? Gagamitin ng Panginoon churches. And of course, madaming gustong mag-preach kahit wala sila sa church. No? Maraming gustong mag-ministry kahit wala sila sa church. Ang tanong ay, ginagamit ba sila ng Panginoon? Sa Panginoon ba yung gawain na yon? Gagamitin sila. Why not? As long as they preach the Word of God. At maaaring may kaligtasan. No? Yung mga kagaya ng Billy Graham Crusade, yung mga tungkol sa family, focus on the family, tungkol sa halimbawa, yung Bible ministry, no? Na nagkakalat ng mga Bibles, nagpiprint, tapos namimigay ng Bibles. So, yung Gideons, no? So, maraming ministry na, ang tawag natin yan ay para-church. Hindi sila church. Pero, tinutulungan sila ng mga churches para magkaroon ng pondo para makagawa ng specific ministry. Of course, we don't believe dyan sa ganyang pamamaraan. And we believe that every ministry should be church-sponsored. Hindi multiple churches. Pwedeng ang mangyayari, ang tama sa ating paningin, halimbawa tayo dito, may printing ministry, production of Bibles, King James. No? Or papagawa tayo sa China. Kasi sa China, yung 400 dito, pag gumawa tayo dito, 400 pesos. Doon 50 pesos lang. Pagka umorder ka ng isang container, magiging 50 pesos na lang o baka magiging 10 pesos na lang. Parehong-pareho lahat. Imbis na pagka bumili ka lang o nag-print tayo, nagkaroon tayo ng sarili nating machine at nag-print tayo, aabutin tayo ng production cost na 300 tapos pamimigay natin. So, pwedeng team up. No? Pwedeng team up, distribution of Bibles, that is a ministry to dun sa mga depressed area, that is a ministry. Maraming ministry. Pero ang sistema po natin we preach the gospel through the New Testament church. We have ministries through the New Testament church as the center. So, paano magagawa ng isang maliit na church or isang church lamang na merong worldwide ministry?
kailangan magpalaki yung church na yon. Hindi naman. Sa tulungan. No? Halimbawa, ipopromote na, tulungan nyo kami. Halimbawa, si Pastor Jeremiah sa Lucena, si Brother Jason sa Lutan. Hindi kaya, siya naman ang merong burden. Tutulungan natin siya. No? Sa kanyang specific na burden. So, ganun dapat. Si Pastor Chito, no? Meron siyang Make Me a Blessing ministry sa mga school na namimigay ng mga notebooks. So, tumulong tayo doon. Nung kami nasa Riyadh pa, we sent something. No? At pwede rin natin gawin yon. Humingi din tayong tulong sa ibang churches. Like Pastor Jack. No? Kagaya niyang project ni Pastor Jack, ni Sister Imelda, na merong parang OCY, Online Bible School, Online Bible Class for youth. So, pwede yan, no? Mga ganyan. Pwede mong palakihin yan, pero isang church lang ang nag-i-sponsor. Hindi yan centralized na lahat ng churches ay merong vote, tapos may president. Doon nadidiskaril ang mga churches pagka nagkakaganon yung international ministry. The Lord did not have that kind of idea in mind. He wants to work through local churches. At yan ay makikita natin sa mga darating pang verses. Mark 16:15, the Bible says, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." So, sino kausap niya rito? Yun lamang mga apostles, yung mga disciples. Parang tayo lang lahat, parang ngayon, tayo kinakausap lahat tayo. Lahat ng churches. Kasi, ang dami na. Pero actually, when the Lord said this verse, ang kaharap niya ay kakaunting mga tao lang. At ang sinasabihan niya dun sa mga tao, ba, tayo lang, ganito karami, no? 11. Sabi, go into all the world. Isipin mo yun, sabihin mo sa 11, humayo kayo sa buong mundo. At ikalat nyo ang ebanghelyo sa bawat nilalang. How do we do that? And how does the Lord expect na magagawa yun? Through the church. Kasi yung church, yun yung magpapatuloy. Yung tao, mamamatay. Pag yung tao namatay na, yung church nandun pa rin. So yung teaching na ipinasa galing sa Panginoon, pipasa nila doon sa bagong mga members, bagong mga preachers, at bagong energy, magpapatuloy yan. At yun yung pupunta sa hindi napuntahan nung previous generation. So, halimbawa, sila Peter, nagpunta lang yan. Sabi nila, nakaabot daw sa Rome si Peter. Hindi naman. Hindi tayo naniniwala na nakaabot sa Roma si Peter. Diyan lang yan he is a preacher to the Jews. So, diyan lang siya sa Jerusalem, Judea, and Samaria. Hindi na siya lumabas. No? Yung iba siguro, lumabas. No? Si Paul definitely punta sa malayong lugar hanggang Rome. So, through him, there were churches. And through the churches, nagkaroon ng more churches. Kaya, ganun ang pamamaraan. Na after namatay si Paul, si Timothy, si Titus, si John, nung namatay na yung mga yan, paano silang nakareceive ng utos na go? Paano nagpatuloy? Wala na yung mga inutusan. Yung churches na tinuruan nila, inorganize nila. Yun ang binilinan nila na itong sabi sa amin ng Panginoon, go. Kaya ngayon, sinasabi ko rin sa inyo, go. So, nagpatuloy hanggang sa dumating sa ating panahon at dumating sa ating bansa. No? At tayo yung bansa ngayon na nagpapatuloy din sa Panginoon. Nagpapatuloy din sa mensahe. At
Another verse na pareho is in Matthew 28:19 and 20, na kung saan yan ang sinasabing the Great Commission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, dito naman, bukod doon sa command to go, ay naliliwanagan natin na hindi lamang pala go and teach or go and preach. Meron palang kasunod, baptizing. Kaya tayo, no, after malinaw na ang mga mensahe ng Panginoon sa kaluluwa, ay tinatanong natin, baka gusto mo nang magpabaptize. No? So yun yung susunod. Hindi tayo tumitigil na soul winning lang, evangelism lang. Evangelism is great. The salvation of the souls of men is a great miracle, but kailangan natin hindi tayo titigil doon. Kung tayo ay isang church, no? Kaya kailangan ng church. Kasi kung evangelistic ministry ang tinatayo, international evangelistic ministry, walang baptism yan. So they do not fulfill the Great Commission. No? Halimbawa, yung BGEA, Billy Graham Evangelistic Association, they don't baptize. They're not supposed to baptize. They're supposed to, in their charter, they're supposed to preach and make crusades and then preach the gospel. And after that, they leave the city and go to another city, organize another crusade. So yun, hanggang doon lang sila lagi, paikot-ikot lang sila. Tapos i-channel nila sa mga churches. No? Yung mga kapartner churches nila, sasabihin, sige, ito. Ito yung mga nag-respond doon sa ating crusade. No? Yan, pumirma sila ng mga cards. Andiyan yung mga address, andiyan telephone number. I-follow up nyo na lang, church. Now, that's it. Give results? May results. Merong mga salvation. May professions of faith. Merong mga baptisms. Merong mga churches na na-organize. Hindi natin sinasabi na ineffective yan. Or walang kwentang ministry yan. Ang sinasabi lang natin, hindi iyan ang primary na mover. Hindi yan ang primary na paraan na binigay ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, I will build my evangelistic association. I will build my fellowship. Kahit yung JIL, dati JIL fellowship yan eh. No? Nung nasa TUP pa yan, ay pinapanood ko sa TV nung 1977, pinapanood namin sa TV. Invite namin kayo, kahit Katoliko kayo, kahit na sino man kayo. Ano man ang inyong relihiyon, welcome kayo dito. Ando sila sa TUP, napupuno nila. So, Jesus is Lord, fellowship. So, hindi ito church. Hindi ito denominasyon. Punta lang kayo. Dito, nagmimensahe lang kami ng kung ano yung sinasabi ng Bible. So, pati mga kamag-anak ko, mga Katoliko, pumunta ron. Nanay ko, pumunta doon. Punta tayo doon. Sige. Ako yata hindi pumunta. Kasi busy ako noon sa fraternity. No? Yun ang aking asosasyon eh. So, after that, after dumami na sila, at marami na sila, mayaman na sila, naging yung JILF, naging JILC. Jesus is Lord Church. So, paano nangyari yun? Nag-self-declare na sila ay isa ng church. But, hindi talaga pwede na ang isang
fellowship or association ay siya yung fulfill ng Great Commission. It's not in the mind of the Lord. Because, number 1, you go. Number 2, you teach. Number 3, you baptize. Number 4, you teach doctrine, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And you don't just teach doctrine, you teach the practice, how to practice the doctrine. So, ang daming steps. Kaya hindi ka tumitigil sa soul winning. You have not fulfilled the Great Commission by just taking the first step. No? Nagbahagi ka. Oh, that's good. After that, you persuade the soul to take the next step. And then the next step, be a member of the church, be a faithful member of the church, take part in the ministry, observe all things whatsoever Christ has commanded. Yun. Pagka napunta na siya dun sa fourth step, na-fulfill na yung Great Commission dun sa tao na yun. And not until then. Kaya yan, trabaho ng church yan eh. Kasi I have been a member of IBCF and CCC, no? Campus Crusade for Christ. Yung Intervarsity Christian Fellowship, yan ang uso noon sa mga campuses during my time. 76 to 79, no? Lahat ng campus halos meron lagi niyan. Pag Catholic ka naman, ayaw mo ng Protestant style, Student Catholic Action naman ang papasukin mo. Yun. So, all of these organizations, ang promotion nila sa sarili nila, pasok kayo dito, makinig kayo sa amin, mag-join kayo sa amin, kasi wala kaming denomination na pinopromote. Bawal ang doctrine. Natanda ko si Pastor Chito, kasama kami sa PSBA, sinamahan ko lang siya. Siya talaga yung nakakonsentrate sa PSBA, Philippine School for Business Administration sa may recto. So, member siya nakakuha siya ng permit na do sa school, no, na pwede gamitin yung chapel para mag-Bible study. So, pinangalanan niya na Baptist Youth Group, BYG. Okay? Tapos, ma-attend doon yung mga students. Ako, ma-attend din. Pero hindi ako PSBA. Pagkatapos, pipreach ang gospel. So maraming magaling siya mag-preach. So maraming uma-attend. Attend. Dumating yung panahon na siyempre, dahil ang turo ni Pastor Chito ay ang turo ni Pastor Abante Sr., pagkatapos ng preaching ng gospel, ang susunod ay baptism. So sinunod niya na yung baptism. Ayun nangyari. Pinalis kami doon sa school. Ay, bakit nagtuturo kayong baptism? Oh, nagkahati-hati na yung mga tao. Uy, nagtuturo na ng baptism. Doctrine na yan. Hindi pwede dito yan. Bible study lang to. Bawal lang doctrine. Yun. See? So, pag ikaw ay naniwala na ang isang fellowship ay pwedeng maging church, or ang isang study group ay parang church na rin yun, at nakaka-fulfill yan ng Great Commission, mali ka. Kasi bawal Bawal ang doktrina. Doctrine divides. Bawal ang, Ngayon, meron tayong isang kaibigan na laging tuturo tungkol sa rapture. Sana nanonood siya. Tinuturo niya, dati puro rapture, ngayon wala nang rapture. Kanina nag-uusap kami. Pastor, maniwala ka sa akin, wala nang rapture. Sabi ko, pambira. Pagka talaga wala kang church, wala kang articles of faith, you will be tossed to and fro with every wind of doctrine. Para kang bangka na walang sail, na walang power, no? Basta kung saan kahipan ng hangin, doon ka. Kung ano yung mabasa mong bago, yun ang isusubscribe ka doon. Kung ano yung na-appeal sa'yo. No?
O, ngayon, King James ka, tapos may nag-preach, tama ang NIV, mas maganda kaysa King James. Tanggalin mo lahat ng King James, NIV. Or halo-halo kayo. O, mas maganda yung praise and worship kaysa sa hymnal. O, tatanggalin mo yung hymnal. Praise and worship kayo, maglalagay ka drums. Tapos mamaya, may makukonvict ka kasi sabi, mali ang may drums, balik ka na naman. Pag hapay-hapay ka niyan eh. Diyan nag-umpisa mga kulto. Pero, hindi natin sinasabi wala naliligtas. Sinasabi lang natin, pag ikaw ay hindi talagang church na galing sa time of the apostles, ang mangyayari sa iyo, you will be not doctrinated. But the Great Commission says, go and then teach. That's the gospel. Then baptize. That's to make ready the indoctrination, which is teaching them to observe. So not only teaching, but observe. No? Faith and practice. Yan ang bilin ng Panginoon. And kaya, pagdating ng Acts 1:8, nung paakyat ng Panginoon, sabi, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And you shall go. You shall be witnesses unto me. So, saan pumunta yung Holy Spirit? Hindi yan yung indwelling. Ang indwelling of the Spirit happens after you're born again, and after you believe in the Lord Jesus Christ, you have eternal life, you receive the Lord into your heart, you are indwelt by the Holy Spirit. So that's different. Itong sinasabi ritong you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, that is the church being immersed in the power of God. So pagka ang isang church ay totoo, merong power of the Holy Spirit, yung church na yon. Okay? Whether o onti sila o madami sila, hindi number ang pinag-uusapan natin. Yung bang salita ng Diyos ay tumatalab at ini-implement doon sa church na yon. Yun ang may Holy Spirit. Pagka ang isang church ay kung ano-ano lang ang tinuturo ayon doon sa leader, tapos ang practice nila ay pabago-bago at sila ay parang business entity lamang. No? Ang dami po naming nagmamalaki na sila ay church na raw, no? Doon sa Riyadh. Bakit? Paano nyo nalamang church na kayo? Registered na kami sa SEC. So, ang basis nila, bakit sila church? Kasi nakaregister sila sa SEC. So, gobyerno naglisensya sa kanila, hindi Holy Spirit. Iyan ang problema sa sa merong not oriented in the proper doctrine. Ang nagbibigay ng churchhood sa isang totoong congregation is the Holy Spirit. But the Holy Spirit comes after the teaching of the doctrines of the apostles. Pag na-organize na yan, pag na-ordain yung mga tao dyan at nagkaroon niya ng proper organization, then the Holy Spirit comes to empower the church, to administer the church. And then, they are properly a witness. Maraming nagwi-witnessing, pero itong church na to, they are the witness endorsed by God. They are not running in vain. Kasi sila ay empowered. Pagkatapos, they have the proper doctrines. Maraming nagwi-witnessing, maraming nag-evangelism. Okay, pabayaan natin. Sabi ng Panginoon, they that are not against us is for us. Yung hindi lumalaban sa atin, kakampi natin. So, okay. Kahit hindi natin ka-fellowship, hindi natin same church, hindi Sovereign Gracer, o kahit hindi Baptist, pero nagpipreach ng gospel, kakampi natin yan. Pero hindi natin yan i-endorse as kagaya natin yan.
same faith and practice. Intindihan po natin? Okay, importante yan, ano? Kasi ang tendency ng iba, lipat ng lipat, or sama ng sama, sa mga grupo, no? Nood ng nood, at endorse ng endorse, at share ng share, at hindi natin pinipili kung ano ba doktrina nito. Ako, tinitingnan ko muna yung preacher, no? Marami naman preacher, magagandang magsalita, magagaling. Mas magagaling pa kaysa sa atin. At properly, tama naman na i-share natin yung kanilang mga sinasabi kung maganda at biblical. No? Pero titingnan nyo rin yung kanilang church. Sila ba'y church or unchurched? Sila ba'y baptized or they don't care about baptism? Sila ba ay tama ang doktrina sa sovereign grace or sila ay free will? Sila ba ay naniniwala sa speaking in tongues? Sila ba ay naniniwala sa continuation of Israel? Sila ba ay naniniwala na si Kristo ay magre-reign dito o tapos na lahat ng prophecy? Yun, kailangan, bago tayo mag-endorse or mag-share, alam natin kung sino ba to. Ano ba ang background niya? Ano ba ang doctrine niya? Para hindi tayo nakakapag-endorse, minsan may mga ganda, no? Ito sinort out namin. Inalis ko lahat dyan yung Billy Graham tsaka yung Max Lucado. Sino sa inyo may libro ni Max Lucado? Si Max Lucado ay Church of Christ, Campbellite. Pero maraming Christians at Christian bookstore ang nagbebenta ng mga libro ni Max Lucado. Kasi parang Christian din eh. Nakaka-challenge din eh. No? Meron pa yung mga ibang mga singers and mga magagandang magsalita tungkol sa gospel, pero Seventh-day Adventist. Mamaya-maya, paglalim mong gano'n, ini-endorse na si Ellen G. White. So, bigla kang bibitaw ngayon. Maraming kantang magaganda, Mormon pala. Yung lyrics, Mormon. So, yan po, kailangan, this age ay maging discerning tayo. Kaya, nga't maaari, magkaroon tayo ng mga ministries natin na tayo yung endorse, imbes na endorse tayo ng endorse. No? Endorse natin yung newsletter. Endorse natin yung online ministry. Endorse natin yung YouTube channel natin. I-promote natin. So that people will get the right doctrines. And so, sabi rito, no, tingnan natin yung Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So God can use individuals, kahit hindi church, kayang gumamit ng Panginoon ng kahit sino, whether Baptist yan o hindi. Kasi the gospel is the power of God unto salvation. Pwede naman yan hindi Baptist pero ligtas at saka nakakaintindi ng gospel. So pwede niyang i-share. So okay lang yun. Mag-share siya. Huwag natin sa, huwag kang mag-share ng gospel. Teritoryo ko to. Buong Imus, amin. Huwag kang dito mag-share. Doon ka sa Bacoor. Doon ka sa Mendez. Hindi, wala tayong ganun. No? Kung nag-share yan ng gospel, tama ang sinishare niya, okay? Hindi natin sasamahan yung kanyang asosasyon. Pero hindi rin natin i-oppose. Hindi rin natin sasawayin. Hindi rin natin sisiraan. Nasabihin, wala namang authority yan eh. Huwag na kayong makinig dyan. Wala naman yung authority. Kung gospel yung sinishare niya, hindi natin alam. Baka gamitin pa ng Panginoon yun sa mga
hindi natin maaabot. So, pwedeng gamitin siya ng Panginoon. Because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Believing po is not Baptist only. No? At sabi pa, the gospel, no, is preached to every creature which is under heaven. Yan po ang Colossians 1:23. So, gagamitin ng Panginoon kung sino yung gusto niya. Subalit, pagdating ng sending, no, halimbawa, tingnan natin itong Romans chapter 10, verse 14 to 15. Sabi rito, how then shall they call on him in whom they have not heard, believe? And how shall they believe in whom of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Now, tingnan nyo. Importante ang faith. Pero paano magkakaroon ng faith kung wala pang hearing or understanding? Paano magkakaroon ng understanding kung walang preaching? So of course, naniwala tayo na pwedeng mag-preach to internet, through radio, through the books, through even the Bible. Basahin lang yung Bible. At the time na gusto ng Panginoon iligtas ang kahit sino, nagbabasa lang siya ng Bible, na maiintindihan niya yung Bible. Kahit walang nagpapaliwanag at maliligtas siya. So, ganyan ang power ng Panginoon. Pero, paano magpipreach yung Bible kung hindi sinend? Ibig sabihin, kung nagbigay ka ng Bible, o nagbigay ka ng channel, YouTube channel, nagbigay ka ng radio broadcast, nagbigay ka ng tracts, tapos sa pamamagitan nun, naintindihan niya yung gospel, yun yung sending. Okay. Pero, sino ang gagawa daw nun? Yung gumagawa nun ay yung mga preachers. How shall they preach except they be sent? Sino nagse-send out? Alam natin from Acts chapter 13 na bago umalis si Paul doon sa kanyang church sa Antioch, sinend out siya. Paano siya sinend out? Inordain siya. So it goes back to the church as the sending agency to preach the gospel. So God can use anybody, but the proper way to send out preachers is through the church. And yan po ang tinuturo natin dito. Kahit po yung mga nagsikalat, no? Makikita natin sa Acts chapter 8. Makikita natin sa Acts chapter 8, verse 4, verse 12, and verse 13. And I will end with this. Kita natin yan. Nagsikalat sila because of the persecution. So, dahil nagsikalat sila, ibig ba sabihin, kanya-kanyang diskarte na? Kasi kumalat na eh. No? Bigla silang nabulabog from Jerusalem. Lagi silang nasa Jerusalem lang. Nagtitipon sila ron. One church. Biglang nabulabog. Nagpulasan sila kung saan-saan sila napunta. So, ibig ba sabihin, no, kanya-kanyang diskarte na? No. Sabi sa Acts chapter 8, verse 4, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. What word? The word of the Lord through the apostles. Bukod doon sa scriptures, which is referring to the Old Testament scriptures, the word, yun narinig nila sa mga apostles. Kasi doon sila, nag-concentrate sila ron, tinuturuan sila ron. Sabi, and daily in the temple and in every house, they cease not to preach and teach Jesus. So anong kinakalat nila? Jesus. The word na ibinilin, mga teaching ng Panginoong Hesus.
Okay? So, nung nagkalat sila, hindi sila nagkaroon ng sarili nilang diskarte na kung ano na lang ang ituturo natin. Total, meron naman tayong Holy Spirit, gagabayan tayo. Bahala na ang Panginoon sa atin. Kalat na tayo eh. Hindi na tayo mako-confirm. Hindi na tayo mabibisita. Kanya-kanya na. Oh. Hindi. At sabi sa Acts chapter 8, tingnan niyo yung Acts chapter 8 verse 12. Di ba? Kanina binasa natin yung Acts chapter 8 verse 4. Pagdating ng Acts chapter 8 verse 12, meron silang ginawa after they preached the word. Ano yung ginawa nila? Acts chapter 8, baptized. Yon. Sabi ron, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized. So, si Philip was a deacon. And ngayon, preacher na siya, evangelist na siya. At nung kumalat yung mga deacons na nasa Jerusalem, ay umalalay doon sa mga nagsikalat. Hindi nila pinabayaan. Diba? Yung mga apostles na natili, pero yung mga preachers, kumalat din. And Philip was one of those men na umalalay doon sa mga nagsikalat, pero hindi siya dumiskarte ng sarili niyang aral. Dahil yung baptism na galing kay John, itinuloy ng mga apostles, tinuloy ng Panginoon, dala-dala niya, siya rin ay nabaptized. Yun din ang ginawa niya, inulit niya after the preaching. When they believed the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Then Simon himself believed also, and he was baptized. And he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. So, mga kapatid, establish natin ngayong gabi that evangelism must be through the church. The church is the agency of God para hindi lamang mag-evangelize, kundi mag-baptize at mag-doctrinate at magkaroon ng observation of the doctrines. Yan ang complete Great Commission na hindi natin dapat na i-dilute. Kailangan ay patuloy natin na ituro at patuloy natin i-practice at hindi tayo magpapadala doon sa mga iba, mga kapatid natin sa Panginoon na parang ayaw na lang nila, doon lang sila sa step 1. Ayaw na nila nung second, third, fourth. No? So, as long as meron tayong, na tayo ay alam natin ano ang tama, sabihin natin, let's stand. Not to tell them na tumigil na kayo, but to give them the right doctrine, the truth about being a church and proper way to evangelize. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po